Magsitayo na po ang lahat para sa pagdarasal ng orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiya nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus. Ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
ang Maynila. Tungkulin nito ay suportahan, alagaan, at hubugin ang espiritual at pagkatao ng mga pari, diakono, madre, at lahat ng taong natalaga. Ang Arkidiyosesis ng Maynila ay isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang arkidiyosesis sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng Arsobispo ng Maynila at nagsisilbing sentro ng pananampalataya, pagsamba at paglilingkod ng simbahang Katolika sa nasasakupan nito. Upang maisakatuparan ang misyon ng simbahan na magpahayag ng salita ng Diyos, magdiwang ng mga sakramento at maglingkod sa kapwa, itinatag ang iba't ibang komisyon na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng pamayanan. Sa loob ng 9 na araw ng ating nobena, ating makikilala ang 9 na pangunahing komisyon ng Arkidiyosesis ng Maynila, ang Commission on Social Communications. Ang tungkulin nito ay gamitin ang lahat ng uri ng media upang ipahayag ang mabuting balita. Sila ang tinig, mata, at tainga ng Arkidiyosesis sa mundo. Ito ay binubuo ng Radio Veritas 846, TV Maria, Social Communications. Sa misang ito, ating ipagdasal ang bawat komisyon at mga kinatawan nito. Ang Arkidiyosesis ng Maynila. Tungkulin nito ay suportahan, alagaan, at hubugin ang espiritual at pagkatao ng mga pari, diakono, madre, at lahat ng taong natalaga. Ang Arkidiyosesis ng Maynila ay isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang arkidiyosesis sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng Arsobispo ng Maynila at nagsisilbing sentro ng pananampalataya, pagsamba at paglilingkod ng simbahang Katolika sa nasasakupan nito. Upang maisakatuparan ang misyon ng simbahan na magpahayag ng salita ng Diyos, magdiwang ng mga sakramento at maglingkod sa kapwa, itinatag ang iba't ibang komisyon na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng pamayanan. Sa loob ng 9 na araw ng ating nobena, ating makikilala ang 9 na pangunahing komisyon ng Arkidiyosesis ng Maynila, ang Commission on Social Communications. Ang tungkulin nito ay gamitin ang lahat ng uri ng media upang ipahayag ang mabuting balita. Sila ang tinig, mata, at tainga ng Arkidiyosesis sa mundo. Ito ay binubuo ng Radio Veritas 846, TV Maria, Social Communications. Sa misang ito, ating ipagdasal ang bawat komisyon at mga kinatawan nito.
Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong araw ng ating nobena misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverend Father Roy M. Belen, Cluster Coordinator, Commission on Social Communication, President and Chief Executive Officer, Radio Veritas 846. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, tayo po'y nasa ika-8 araw na po ng ating nobenaryo bilang paghahanda po sa kapistahan ng ating pong patron, San Juan Bautista. Sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan at paghahanda po sa pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya, tayo po'y dumalangin na sa pamamagitan ng kanyang mga dasal, tayo ay tunay na makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Atin po munang pagsisihan at ihingi ng tawad ang mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Panginoong Hesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat, atin pong iyuko ang ating ulo at mataimtim tayong manalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo po ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, nilusob ni Haring Salmanasar ng Assyria ang Samaria at 3 taon itong kinubkob. Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmanasar ng Assyria. Dinalan niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa hala ng Habor o ilog ng Gozan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Faraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Huda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang pinasabi niya, talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautosang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nananalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagwalang bahala nila ang kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno at ang babala niya sa kanila. Kaya, itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Huda. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Poon kami ay sagipin, kaawaan at Kami iyong itinakwil, O Diyos, kami ay nilupig. Kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Yaong lupang sinaktan mo'y nanginginig na lupain. Bago lubos na mawasak, gamutin mo't pagalingin. Labis na ang paghihirap nitong iyong mga lingkod, lasing kamit langong-lango sa alak na iyong dulot. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Itinakwil mo ba kami? Kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala nang kabuluhan. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Magsitayo na po ang lahat. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos.
sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipapanukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapag-imbabaw, alasin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakita ka ng mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal na kapatid. Pakilingon muna po, pakibati muna po yung katabi ninyo sa upuan. Magandang tanghali po, brother. Magandang tanghali po, sister. At pakibulong sa iyong katabi, ang iyong panalangin ipagkakaloob ng Poong Nazareno. Pakisabi nga po, ang iyong panalangin ipagkakaloob ng Poong Nazareno. Atin mo nang palakpakan ng ating Panginoon. Ngayon pong araw na ito, tayo po ay nasa ika-8 araw na po ng ating nobenaryo bilang paghahanda sa kapistahan po ng ating patron, San Juan Bautista. Ako po, si Father Roy Belen, ay nagagalak at ako po ay pinagpala. Ako po ay naimbitahan ni Father Jade, ang ating pong rektor, para makapagmisa po dito po sa ating pong malaking simbahan, dakilang simbahan dito po sa Quiapo. And of course, si Father Robert. At aming pong kasama rin po ngayon si Monsignor Noel. Siya po ay taga Quezon. Siya po ay naka-assign sa Pagbilao. At ngayong araw pong ito, siya po ay 35 years na pong pari, Monsignor Noel. Ating plapakan muna si Monsignor Noel. 35 years po na pari. Yan po ang mga halimbawa po namin kung paano po ang mga pari naging tapat, no? Sa kailang mahabang panahong paglilingkod po sa simbahan, yan din po ang aming panalangin. Hindi po kaila sa inyo na ang simbahan pong ito ng Quiapo ay ilang metro ang layo dyan po sa Pasig River. Katunayan, mga around 200 meters lang po mula dito, nariyan na po ang Pasig River. Yung Quinta Market, katabing-katabi po ng Pasig River. Dati raw po, bago pa itayo yung mga malaking mga tulay, yun pong Jones Bridge, yun pong Ayala Bridge, yun pong Quezon Bridge, ang mga tao po ay tumatawid ng Pasig River sa pamamagitan ng mga bangkero. Mayroong mga bangka na nag-aabang po dyan, at mayroon po mga bangkero na para po yung mga gustong tumawid ay madala po mula sa kabilang mula sa pangpang na ito, papunta sa kabila. At nangyari daw po na mayroon pong isang scholar na medyo may kayabangan ang tumawid dyan po sa Pasig River. Sa kanyang pagtawid, siya po'y nakipagkwentuhan doon sa bangkero. Ang sabi po nung scholar na ito, "Manong, ilang taon ka na bang bangkero dito sa ilog?" Ang sabi po nung bangkero, "Ginoo, ako po ay halos kalahati ng buhay ko. Ito po yung ginagawa ko. Ako po ay bangkero." At dahil medyo may kayabangan ngayong scholar, ang bangkero ay kanyang tinanong. Ang sabi nung scholar, "Manong, nag-aral ka ba ng marine biology? Kasi ikaw ay nagtatrabaho sa tubig, sa ilog. Dapat alam mo yung mga marine life dito. Nag-aral ka ba ng marine biology?" Siyempre, yung simpleng bangkero ay napakamot ng ulo. Sabi niya, "Ginoo, hindi po.
Ako po ay palagi lang nandito sa ilog para po magtrabaho. Maya-maya pa, syempre, dahil may kayabangan ngayong iskolar, muli kanyang tinanong yung bangkero, ang sabi, Manong, nag-aral ka ba ng astronomy? Kasi dapat alam mo yan, yun pong buwan ay merong epekto sa tubig, na ang ilog pong ito ay nakadugtong sa dagat, at ang dagat merong high tide at may low tide. Apektado ang ilog na ito. Dapat alam mo yan. Nag-aral ka ba manong ng astronomy? Muli, napakamot na lang sa ulo yung bangkero at ang sabi, Ginoo, hindi po. Ako'y po'y simpleng bangkero lamang, nagatrabaho dito po sa Pasig River. Pero hindi pa rin tumigil, ito pong scholar na may kayabangan, muli nagtanong, Manong, nag-aral ka ba ng economics? Kasi yung mga tao dito, nagbabayad sa iyo. Merong usapan ng pera. Dapat, alam mo yung galawan pag pera na ang usapan. Kaya dapat, alam mo yung economics. Siyempre, medyo napahiya na po yung bangkero at ang sabi na lang, hindi po ako nag-aral ng economics. Kalahati po ng buhay ko, andito lang po ako sa ilog. Dahil nga medyo napiko na, ito pong bangkero, siya naman ang nagtanong. Ang sabi dun sa scholar, kayo po ba Ginoo, nag-aral ba kayong lumangoy? Sabi nung scholar, hindi, kasi ako'y aral ng mga libro. Sabi nung bangkero, kasi po Ginoo, pag itong bangka ay tumaob at kayo po ay mahulog, kayo po ay malulunod, sayang po ang buong buhay ninyo. Mga minamahal na kapatid, madalas ang ating pangunawa, yung mga taong aral, mga taong scholar, yung mga taong marurunong lang ang mayroong kakayanang magturo. Tayo mga simpleng tao, mga simpleng namayan, tayo ay kailangan lang palagi makinig. Pero ang totoo po niyan, mismo ang mga pangkaraniwang tao, mga pangkaraniwang manggagawa, inaasahan po tayong magturo din sa ating sariling pamilya, sa ating pook na pinagkatrabahuhan, sa ating komunidad. Sa pamamagitan po natin, hangad po ng Diyos na maipalaganap yung katotohanan, kung ano yung tama, kung ano yung maayos. Katunayan po, ang ebanghelyo ngayon pong araw na ito ay tungkol po sa ating Panginoong nagturo. At siya po bilang isang anak ng karpintero, kanyang ginamit yung kanyang nalaman bilang karpintero. Although sa Tagalog, hindi po gaano itong napansin dahil ang sabi, bago mo linisin ang puwing sa mata ng iyong kapwa, yung puwing muna sa iyong mata ang iyong linisin. Pero sa Griego, sa yun pong original pong pagkakasulat ng Biblia, sa ang bagong tipan, ang word po ay yung plank. Katunayan sa English, yun po yung ginamit, yung plank. Ito po ay uri po ng kahoy. No? Dahil nga alam ng Panginoon yung mga uri ng kahoy, yung mga laki ng kahoy, yun po yung mensahe, yung kanyang lengguaheng ginamit para turuan po yung mga tao na bago mo daw ituro ang puwing, yung maliit na puwing ng kahoy sa iyong kapwa, yung munang malaking nakaharang sa iyong mata, ang iyong munang tanggalin. Para makita mo ng maayos, maturuan mo ng maayos yung kapwa mong hangad mong turuan at ituwid. Nakakalungkot po na madalas ang ebanghelyong ito ay nami-misinterpret. Ito'y ginagamit para sabihin sa isang tao na ikaw ay tinuturuan o ginagabayan, sabihin mo, bakit ikaw, perpekto ka ba? Anong karapatan mong ituwid ako kung ikaw hindi perpekto? At ito po ang ginagamit madalas na ebanghelyo na para bang walang taong may karapatang magtuwid ng kanyang kapwa kasi wala namang taong perpekto. Yun po ay maling pangunawa at maling paggamit po ng ebanghelyong ito. Dahil ang totoo po, ang ebanghelyong ito ang naisabihin sa atin.
Totoo po, kailangan tayong magtuwid ng kapwa, pero unang-una, magsusumikap tayong maging mabuting tao din. Hindi lang puro yung ibang taong iyong nakikita, kung hindi importante, ikaw din ay tumingin sa iyong sarili. Noon pong first century, nung time pong ito ng ating Panginoon, usong-uso po yung kultura ng siraan. Ang dahilan po, nung time pong iyon, parang isang tao'y tumaas ang kanyang estado sa lipunan. Maraming taong makipag-partner sa kanya sa negosyo. Maraming taong mang-imbita sa kanya sa mga sa mga gathering o mga pagtitipon. Kailangan mataas ang iyong reputasyon. At madalas po, maraming tao nung panahon ng ating Panginoon, para tumaas ang kanilang reputasyon, ang ginagawa nila, sinisira ang reputasyon ng iba. Para iyong maramdaman, ikaw ay mahalaga at mataas ka sa lipunan, kailangan iparamdam mo sa iyong kapwa, hamak sila. Sila ay hindi karapat-dapat sa iyo, mababang uri ng tao, hindi kita ka-level. At nakakalungkot, yun pong kulturang ito na nais ituwid ng ating Panginoon, magpahanggang ngayon. Marami po sa atin, ito po ang tinutuloy. Ito po ang ginagawa. Para maramdamang importante siya, kailangang manira ng iba. Para maramdamang mas mataas siya o mas mabuting tao siya, kailangan niyang ituro ang kasiraan ng ibang tao. Mga minamahal na kapatid, hindi mo kailangang manghatak, manira ng iba para iyong masabi, mabuting tao ka. Ang nais sabihin ng Panginoon sa atin, imbis na ang batayan mo para iyong masabing mabuting tao ka, yung iyong kapwa na iyong hihilahin pababa, ang kailangan mong gawin, ang marapat mong gawin, ayusin mo ang iyong sarili. Kung ano man ang iyong kailangang gawin para maging mabuting tao ka, ang iyong sarili, ang iyong ituwid. Ang kailangan mong baguhin, ang kailangan mong talikuran, ang kailangan mong ihunto, ang iyong sarili, ang iyong pagtuunan ng pansin. Hindi nauubos ang oras mo, kakakomment sa Facebook o social media para siraan ng ibang tao, para lang maramdaman mo, mas magaling ka sa iba. Ang ating pong patron, si San Juan Bautista, yan mismo po ang naisabihin sa atin. Ang ating pong tema sa ating padarating pong kapestahan, ihanda ang daraan ng Panginoon. At si Juan Bautista, bago po siya magsimulang mangaral, totoo po, may mga tao po siyang binatikos. Yung mga pariseyo, mga eskriba, yung mga scholar ng mga panahong iyon, totoo po, kanyang binatikos. Pero nawa ating maalaala, bago po siya nagsimulang mangbatikos ng mga taong gumagawa ng hindi maganda sa lipunan, mismo si Juan Bautista ay pumunta doon sa ilang. Yung lahat ng kanyang kailangang baguhin sa kanyang sarili, kanyang binago. Siya po ay namuhay ng payak. Siya po ay namuhay ng tapat. Siya po ay namuhay ng simple. Matapos niya doon sa ilang, nung siya po ay bumalik sa lipunan, siya po ay nasa tamang kalagayan upang magtuwid, magpaalaala ng kanyang kapwa. Talikuran ng masama, gumawa ng mabuti. Mga minamahal na kapatid, sa tuwing tayo po ay kailangang magtuwid, magpaalaala ng ating kapwa, sana huwag nating pigilan ang ating sarili. Kailangan po yan. Magpapaalalahan po tayo. Magtuturuan po tayo. Kailangan po we inspire one another. Dahil tayo po ay magkakapatid kay Kristo. May mga pagkakataon, kailangan mong ituwid o paalalahanan ng kapwa mo. Pero sa pamagitan ng Ebanghelyo at ni San Juan Bautista,
Sana ang iyong motibasyon at intensyon hindi manghamak ng iba para mas maging mataas sa kanila. Sa tuwing ikaw ay magtutuwid, magpapaalaala ng iyong kapwa, sana ang iyong sarili ay huwag mo rin kakalimutan. Iyong sabihin, ako din kailangang magbago. Ako rin kailangang maging mas mabuti. Ako din kailangang maging mas malapit sa ating Panginoon. Huwag nawa mangyari na tayo bilang tao para maramdamang importante tayo, manghamak tayo ng iba. Hindi po iyan ikatutuwa ng ating mahal na poong Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoong Hesukristo. Hingin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso. Bawat panalangin ang ating tutugon. Panginoon, tulungan mo po kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, taglayin nawa nila ang tapang at sigasig tulad ng kay San Juan Bautista na nagsalita laban sa kasalanan at nangaral ukol sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, ingatan nawa nila at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan dahil ito'y pinagkatiwala lamang sa kanila ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga mamamayang naghihikahos at nawawalan ng pag-asa, ingapin nawa sila ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit at lumimot sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga at nagbabantay sa kanila, makita nawa nila ang mahiwagang kamay ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano maging matiyaga at mapagtiis. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga kabataan, maging masipag nawa sila sa pag-aaral at maging malikhain at ialay ang kanilang tagumpay sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Saglit na katahimikan, atin po ngayong ibulong sa mahal na poong Nazareno ang ating mga personal na pangangailangan at mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang aming mga panalangin at ituloy mong magpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo at ipangaral ka sa lahat ng oras. Hinihiling po namin ito alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan ang aming ginagawang paglilingkod, ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nadakila namin ang pagkatalaga sa pinili mong sa kanyang manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isnilang siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat ng magliligtas. Kaya para rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa pagbabanal sa tubig at nag-utos ng magbinyag na tapat niyang penindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Nagpupulong langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang kaloob na ito, upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa mga pagkakataong tayo po ay nautukso para manghamak, mangmaliit ng iba, nawa ating maalaala, wala po tayong kailangang patunayan dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Mahalaga tayo sa mata ng ating Ama. Kung kaya ngayon bilang mga anak ng Diyos at magkakapatid kay Kristo, sama-sama tayong tumawag sa Ama sa panalangin siya mismo ang nagturo sa atin.
Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala po, aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming kapagligtas na si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at ngayon din po sa aming lahat, inyong sinasabi ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakarami mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ilog po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoong namatay para sa atin upang itaas ang ating dangal at maging mga anak ng Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na baykinabang ay ipagtangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakausap nawa niyang kami ay kalugdan ng iyong anak na kanyang itnurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan. Bilang aming manunubos, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nasa ika-8 misang nobenaryo na tayo para sa ating paghahanda sa kapistahan ng ating minamahal na patron San Juan Bautista. At sa punto pong ito, nais kong pasalamatan po ang mga mass offerers po natin, nakiisa sa ating banal na misa. Unahin na po natin ang Barangay 392 sa Zone 40. Maraming salamat po kay Chairwoman Ana Corazon Arce at ang kanyang mga kagawad at konseho. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin ng Barangay 392. Happy Fiesta po sa inyo. At of course, sa ating mga organization, sa ating simbahan, ang HDN Basilica and Balangay, ang Ladies Auxiliary, ang HDN, NPJ, and sa Padre Jesus Nazareno at ang kanilang barangay, at ang Angels of the Black Nazarene, NPJN. Maraming salamat po din sa inyo. Salamat po sa inyo, yes. And of course, sa ating mga liturgical ministries, maraming salamat po sa ating pagtataguyod ng ating banal na misa. At samahan niyo po akong pasalamatan din po ang ating naging punong tagapagdiwang sa misa po natin sa araw na ito. Hayaan niyo pong basahin ko ang kapanapanabik niyang ilang assignments, okay, katangian ng ating minamahal na mass presider. Siya po ay Bicolano, na ordinahan po noong 2006. Siya po ang President at CEO ng Radyo Veritas 846, ang #1 faith-based radio station sa buong bansa, ang tinagurian po nating radyo ng simbahan. Siya rin po ang direktor ng ARCAM, ng Archdiocese of Manila Office of Communications and Assistant Commissioner of ARCAM SOCOM Ministry. Siya po ang Vice President for Operations ng TV Maria. At kung inyo po sigurong napapanood, siya po yung host ng Trip ni Dre. Ayan, ano po? Ito po yung sikat na programa sa paglalakbay at pilgrimage na pinapalabas po sa TV Maria, and that is short of saying na siya po isang biker. Ayan po, ano? Siya po yung nag-i-influensya sa akin kung bakit ako nagmumotor din. Naging natapos na po niya ang Ironman na natigil na. At siya po ay Philippine Looper para po dun sa mga nagbabike, mga nagmumotor. Alam niyo po, sinasabi ko, nakaikot na po siya sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang pagmumotor. Ayan. At siya rin po ang host ng programang Testimony. Baka ano niyo po yan, napapanood. Ito po ay cooking show at food vlog ng TV Maria na pinagsasama po ang pagluluto at pagbabahagi ng pananampalataya. Lagi po niyang panawagan ang paggamit ng modern technology, media, and social media para ipangaral po ang mabuting balita ng Panginoon sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan. At pasalamatan po natin ang ating punong tagapagdiwang, Father Roy Belien. Meron pa ba akong, sorry kung meron pa akong nalimutang sabihin, ano? Father Roy po. And of course, nako, ito po, baka ikatutuwa niyo po ito. Isang pagpapala po ang nangyari uli sa atin ngayong misang ito dahil katuwang po na nakipagdiwang po ng banal na misa ay yung nabanggit po kanina, ang nagdiriwang po ng kanyang ika-35
Ulitin ko po, ika-35 taon ng pagkapari. Ayan po, ano? Thank you for blessing us with your presence, Monsignor Emmanuel Villarreal mula po sa Diocese ng Lucena. Siya din po ang parish priest po ng St. Catherine of Alexandria Parish, yan po sa Pagbilao, Quezon. At dahil sa anniversary niya ngayon, 35th, siya po ay pumunta talaga sa Quiapo dahil very much a devotee of mahal na po ang Jesus Nazareno. Ipagdasal po natin si Monsignor Noel Villarreal. Happy anniversary, Monsi. Salamat po. Bukas po ang ating magiging punong tagapagdiwang. By the way, si Father Roy pala ang cluster coordinator ng social communications. As we all know, ang mga presider po natin, mga cluster coordinator po ng Archdiocese of Manila. Bukas naman po, ang magiging ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Rolando Garcia Jr. para sa huling misang nobinary po natin. Siya ang cluster coordinator ng Commission on Clergy and Consecrated Persons at siya rin po ang rektor ng San Carlos Seminary. Maraming salamat po. Tumayo po tayong lahat. Father Jade and Father Robert, sa mga taga Quiapo po, maraming salamat sa inyong pag-imbita. Ito po ay napaka-iksi lang pong dagdag. Alam ko po, tayo po ay patapos na at gutom na po tayo, pero ito lang po ay napaka-iksing paala po sa inyo. Totoo po na hanggat maari, kayo po ay makadalaw, makapunta dito po sa Quiapo Church. Ang katotohanan po, sa dami po ng nagsisimba po dito, ibig sabihin po talaga naman ng ating mga panalangin po, didinig ng ating mahal na poong Nazareno. Pero if ever lang po kayo hindi makarating, kayo po ay maaari pong manood ng TV Maria, no? Every 12 noon, naka-broadcast palagi po sa cable and even po sa streaming, ang misa po mula dito sa Quiapo. And if ever lang po, marami sa atin siguro after po ng misa, may mga nadala, may mga problema, hanggang gabi, hindi makatulog, kayo po ay maaaring makinig po ng Radio Veritas. No? Ito po yung punto kung saan yung mga tao po, yung mga inspirasyon, makakarinig kayo sa mga pari po, magiging gabay po ninyo. At doon din po sa Radio Veritas, meron kaming hotline. Kayo mga pari, kayo po ay salita ng salita, pero minsan kailangan namin makinig. Kaya po doon po sa Hello Father 911, sa Healing Touch sa Veritas, meron po doong punto, maaari kayong tumawag pang alam nyo, kailangan nyo ng kausap, ng suporta, o ng gabay. At ngayon po ang Quiapo, meron po itong mga counselors, partner po ito ng Radio Veritas para sa mga tao pong nangailangan po ng gabay, ng inspirasyon, ng pampalakas ng loob sa mga pagkakataong kayo po ay pinanghihinaan. Muli po, ang TV Maria at Radio Veritas, ito po ang media po nating simbahan. Inyo pong tangkilikin, inyo pong panoorin, inyo pong pakinggan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang aking mga kapatid na pari, kasamahan po akong magbasbas po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa pinagkuhan, mula sa katawan ng aking ina.
amin.